Pagkakatanggal ng Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF, bunga ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan. Si EJ Lazaro ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Ikinalugod ng mga ahensya ng pamahalaan ang pagkakatanggal ng Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF. Ibig sabihin, matagumpay na napalakas ng bansa ang mga hakbang nito laban sa money laundering at terorismo sa ilalim ng masigasig na pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, higit na makikinabang dito ang mga kababayan nating nasa ibayong dagat na nagpapadala ng kanilang remittances sa Pilipinas. Malaking tulong din aniya ito para makahikayat ng mga mamumuhunan at mapalawak pa ang trade partnership ng Pilipinas para lalo pang lumago ang ating ekonomiya. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas naman nangakong ipagpapatuloy ang mahigpit na pagbabantay upang mapanatili ang integridad at tibay ng sistemang pampinansyal ng bansa. Ayon kay BSP Governor at Anti-Money Laundering Council Chairman Eli Remolona Jr., mula nang mapasama sa gray list ang Pilipinas, nakipagtulungan sila sa iba pang ahensya upang tiyaking epektibo ang pagpapatupad ng mga reforma. Pinuri naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya sina Deputy State Prosecutor Diana Perez at Senior Assistant State Prosecutor Rex Gingoyon sa kanilang papel sa pagpapatibay ng investigasyon at prosekusyon laban sa money laundering at terrorism financing. Malaki ang naging papel ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tagumpay na ito sa pamamagitan ng pagpirma sa Executive Order No. 33 at iba pang direktiba upang matiyak ang agarang pagsunod ng bansa sa mga reforma. Mula sa Radyo Pilipinas, kasama si Melanie Valdos Reyes, ako si EJ Lazaro para sa Balitang Pambansa.